Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong pinaniniwalaan na kadalasan ay ginagamit nating dahilan kung bakit may mga hindi umaayong desisyon sa ating buhay. Madalas nating isisi sa mga pinapaniwalaan nating ito kung bakit merong pumapalya sa ating ginagawa. Ikaw, kabarangay, ano ba ang mga pinapaniwalaan mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Janina, 25 years old, isang babaeng naniniwala sa mga ganap sa universe. Isang babaeng malakas ang kutob na totoo ang astrology, lalo na ang Mercury retrograde na kadalasang kinakatakutan ng lahat ng nakakaalam nito. Bakit nga ba natatakot ang mga tao sa Mercury retrograde? Para sa kalaman ng iba, kapag Mercury retrograde ay maraming bumabagal at maraming nagkakaroon ng problema sa teknolohiya o delay, transportasyon, at maging komunikasyon. Dami nga rin daw ang relasyon natin sa mga tao. Kaya ina-advise ng astrologers na kapag sumasapit ang Mercury retrograde ay kailangan nating maging maingat sa mga sasabihin natin at mga gagawing desisyon. Huwag magpadalos-dalos. Pag-isipang mabuti ang lahat kung ayaw nating pumalya ang mga ganap sa buhay natin. Bilang isang batang lumaki sa piling ng mga magulang kong astrologers, sila ang madalas na nagpapaalala sa akin ng mga bagay-bagay na hindi ko dapat ginagawa o pwedeng gawin kapag may mga ganap sa ating kalawakan. Bata pa lamang ako ay namulat na rin po ako sa pagbabasa ng dyaryo, hindi para sa mga balita sa bansa o showbiz kundi para sa horoscope. Ang daily horoscope kasi ang basihan namin ng pamilya ko kung ano nga ba ang dapat gawin sa bawat araw para makaiwas sa mga problema. Pati nga ang kulay ng isusuot namin ay sinusunod din namin base sa horoscope namin sa araw na yon. Nakasanayan ko na yon hanggang sa pagtanda ko. Kahit nga sa pagpili ng magiging boyfriend ko, sa astrology pa rin ako kumakapit. Kasama ko ang dating kaklase at ngayon ay best friend kong si Tony sa pagkilate sa dalawang manliligaw ko, Papa Dudut. Janina? Ano bang emergency yung tinawag mo sa akin? Muntikan na ako maiipit sa MRT, mapuntahan lang kita agad. Emergency talaga to. May dalawa akong manliligaw. Girl, ang daming gutom sa manliligaw. Tapos ikaw dala-dalawa na nga, feeling problemado ka pa. I-appreciate mo ang blessings mo bago yan mapunta sa iba. Seryoso nga ako. Umamin na sina Michael at Louie na liligawan daw nila ako. Eh, di sagutin mo pareho para mabusog ka. Mukhang gutom ka pa eh. Kainis naman to eh. Magseryoso ka nga sa advice mo. Nahihirapan kang mamili sa kanilang dalawa. Ganon ba? Oo. Eh paano? Parehong pogi eh, tsaka amoy mayaman. Si Michael palang naaamoy ko sa kanilang dalawa eh. At bakit mo inamoy ang maliligaw kong yun, ha? Lokaret, magkakasama kaya tayo nun sa bar at magkakadikit. Kaamoy niya ang mga syala na mall sa Makati. Relaxing. Mabango rin naman si Louie ah. Oy, inamoy din naman liligaw niyang yan. Eme. Hindi ko naman sinasadyang mapasubsob sa dibdib niya nung huminto ang bus na sinasakyan namin, oh. Nakatayo pa naman kami noon. Wag mo na nga i-justify ang kaharutan mo. So, mukhang si Louie ang mas bet mo pagdating sa amoy. Pero pagdating sa zodiac sign, mukhang taglid ako kay Louie. O bakit? Ano bang zodiac sign niya? Cancer siya. Parang hindi kami compatible eh, sa tingin ko. Oh no, sobrang manipulative na mga yan. Tsaka kuripot habang tumatagal. Lalo na yung mga lalaking cancer, ang lala. Yung ex ko na cancer, grabe. Sa una lang nanlilibre. Nung nakuha na ang loob ko, aba, ang lakas na ng loob magpalibre. Ayaw nang mag-ambag sa mga date. At kapag hulog na hulog ka na sa kanila,
Tsaka sila magiging kampante at igagaslight ka pa kapag nakahalata ka na. Malalaring mang manipulate mga yan. Hindi umaamin ng mali. Ay, kainis. Nabuhay tuloy yung galit ko sa ex kong yun. Pero very sweet naman si Louie, tsaka maalaga, no? Tsaka practical din siya. Naku, wag yan. Sa una lang magagaling ang mga lalaking cancer. At alam mo ba, kapag hindi mo sila napagbigyan sa kama, iniisip agad nila na hindi mo na sila mahal. Nakakaloka. Magdadabog at magtatampo pa ang mga yan. Diyos me. Sa bagay. Kasi super sensitive ng mga cancer sign, no? Tama. Kaya wag na yan, please. Sakit lang sa ulo mo yan. Tsaka, Aries ka, di ba? Hindi kayo compatible kasi nga, fire sign ka, water sign siya. Pupuksain niya lang ang fire within mo. Gusto mo ba yun? May bubog ka talaga sa mga cancer, no? Oo, no. Trauma kaya inabot ko sa ex kong yun. Kaya iniiwas na kita sa heartbreak ngayon pa lang. So, si Michael na lang? Anong zodiac sign ba ni Michael? Leo. Beth, masayang kausap yan. Life of the party ika nga. Kahit madalas, bida-bida na. Tsaka parehas kong fire sign, no? Oo, magkakaintindihan kayo sa pagiging passionate at intense. Tsaka loyal daw ang mga Leo. Oo, basta lagi mong pinibigay sa kanila yung atensyon mo. Ay, madali na yan. Alam mo naman ako kapag may jowa, sa kanya ako nagfo-focus. Buhos kung buhos. Hoy, magtira ka sa sarili mo ha. Huwag ka nang tanga katulad noon. Para namang walang napuntahan yung pangaral ko sa'yo. Hindi porket mahal mo ay uubusin mo ang sarili mo sa kanila. Big no. Oo na. Pero bilang Aries, wala ka nang magagawa ron, no? Kung mahal ko. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako. Napagdesisyonan nga namin ni Tony na si Michael na ang sagutin. Hindi ko naman yon pinagsisihan. Masaya po ang naging relasyon namin. Siguro dahil parehas kaming fire signs. Para kaming si Perena ng Encantadia. Laging intense pero very passionate at mapagmahal. Palagi kami nagpo-post sa Facebook ng pictures namin. Madalas kaming nagtatravel at sobrang swak namin sa isa't isa. Kaya nga ang mga kakilala namin ay boto sa amin na magkasama. Sana raw kami na lamang ang magkatuluyan. Yun din ang hiling ko. Kasi sa totoo lang, kay Michael ko lang naramdaman ang ganon ka-intense na pagmamahal. Kaya nga binuhos ko na ng todo ang lahat ng meron ako. Nag-invest talaga ako, Papa Dudut. At syempre naging maingat ako sa relasyon namin dahil ayokong magkasira kaming dalawa. Syempre, hinaluan ko pa rin ng astrology ang relasyon namin. Wala namang masama kung susunod pa rin po ako. At ang isang kaganapan sa universe na iniingatan kong sundin nga ay ang Mercury retrograde. Lagi kong pinapaalala kay Michael na sundin namin ang mga don'ts and do's kapag Mercury retrograde para hindi kami magkaroon ng problema. Lalo't may paniniwala na madalas nagkakaroon ng problema ang mga magkarelasyon tuwing nagaganap ito dahil sa miscommunications at intense na nararamdaman. Marami na akong kakilalang magkakarelasyon na nagkaroon ng problema tuwing sumasapit ang phenomenon na ito, Papa Dudut. Nakakalokang maganap ngayon, babe. Okay ka lang? Oo naman. Sure ba? Para kasing wala ka sa mood eh. Pagod lang ako sa maraming problema sa office. Ay naku, mukhang parehas tayo. Ako rin eh. Alam mo, naloka ako sa mga ganap sa office kanina. Ang hirap kausap ng boss ko. Inaway ba naman ako dahil lang sa paperclip? Paperclip, babe! Paperclip! Narinig mo ba yung sinabi ko, ha? Dahil lang sa paperclip? Oo, narinig ko. Ay nako, hindi ko lang naisali agad sa auditing yung isang maliit na box ng paperclips eh. Aba, nagwala na sa office. Pinahiya na ako. Sinigawan ako habang naka-lunch break kami. Sinabi ko naman na late akong na-inform na isasali pala yun sa batch ng i-audit ko. Ay nako, kasalanan to nung paparating na Mercury retrograde next week eh. Emosyonal na naman ang mga tao at hindi maayos makipag-usap. Ganun din ba ang nangyari sa work mo, babe? Babe, ayos ka lang ba? Parang kanina ka pa hindi okay eh. Okay lang ako. Hindi. Ano ba kasing problema? Sabihin mo sa akin.
Kwento mo naman. Hoy, Okay lang ako. Okay? hindi ka ganyan kapag okay ka eh. Eh di ikaw na lang ang mag-decide kung ano na lang ang mararamdaman ko. Total, magaling ka eh. Sabi ni, apektado ka rin ng pre-shadow ng Mercury retrograde. Shadow ng... Alam mo, Janina, ayoko makipag-usap muna sa'yo tungkol dyan sa nalalaman mo sa astrology ah. Parang awa mo na. Pause muna, pwede? Okay, pause muna sa usapang astrology para iwas away. Gets ko naman na masyado tayong emosyonal ngayon, tsaka... I mean, pause muna sa relasyon natin. Ha? Bakit? Anong pause? As in cool off? Oo. Kung ano man nung pagkakaintindi mo sa pause. Dahil lang sa astrology, gusto mo mag-cool off tayo? Hindi naman tungkol doon. Eh ano? Sabihin mo! Ipaintindi mo ng maayos sa akin. Kasi hindi ko alam kung epekto ba to ng Mercury retrograde. Kasi parang hindi ko naiintindihan ang gusto mong iparating eh. Sorry pero ang dami lang kasing pressure ngayon sa work ko. Kailangan kong mag-focus muna sa bagong projects na pinaplano namin ng boss ko. Malaking account to para sa akin at hindi ako dapat maging kampante. Nakasalalay ang promotion ko rito. At ang relasyon natin ang isasakripisyo mo para sa pangarap mo. Hindi ko naman sinasakripisyo. Di mo nagigets eh. Hindi ko talaga nagigets. Kasi malapit na ang Mercury retrograde. Malala ang miscommunications ngayon, kaya hindi tayo magkakaintindihan yan. Pwede ba tigil-tigilan mo muna yung Mercury retrograde na yan? Makinig ka munang maigi sa sasabihin ko. Hindi ko isasakripisyo ang relasyon natin. Pero gusto ko pause muna para makapag-focus ako sa projects ko ngayon. Pagkatapos ng projects ko, mag-uusap ulit tayo. Bakit hindi mo na lang ako diretsahin? Kasi mukhang papunta na rin sa hiwalayan to eh. Sa ganyan naman nagsisimula ang lahat ng hiwalayan eh. Kunwari, pause muna, cool off muna. Tapos kapag na-e-enjoy mo na yung pagiging single, hindi ka na babalik. Ganun ba ang mangyayari sa atin, Michael, ha? Ganun ba? O sige, para matapos na to at ma-validate na yung ino-overthink mo. Maghiwalay na tayo. Wala nang pause. Tapos na tayo. Nabigla ako sa nakita ko kay Michael Papadudut. Yun ang unang beses na nakita ko siyang nagalit sa akin. Yun din ang unang beses na nakipaghiwalay siya sa akin. Dati kasi kahit nagkakaroon kami ng away o tampuhan ay hindi kami pumupunta sa usapang hiwalayan. Kaya nga malakas ang loob ko na makipag-argue sa kanya noon tungkol sa hinihiling niyang pause sa akin. Kasi akala ko ay mapag-uusapan pa namin. Akala ko ay hindi na aabot sa cool off at mas lalong hindi na aabot sa hiwalayan. Pero mukhang napalala ko ang lahat dahil sa dulo, hiniwalayan niya ako. Mangyak-ngyak akong nagmakaawa sa kanya na pag-isipan niya ang desisyon niyang yon. Pero hindi na rin daw siya nakapagtimpi pa. Wala akong nagawa kundi ang umalis na. Bilang isang Aries, ma-pride ako at hindi ako basta-bastang magpapakita na talunan ako. Kahit na deep inside ay ang sakit na. Pinalipas ko ang ilang araw at linggo baka kasi matauhan na si Michael kapag binigay ko sa kanya ang space na kailangan niya. Panayang stalk ko sa Facebook niya para makita kung merong updates sa kanya. Gusto kong makita na malungkot siya. Tinitigan ko ang mga mata niya sa pictures para makita ang katulad ko. Nalulungkot din ba siya sa hiwalayan namin? Panay ang mga my day ko pero hindi naman niya binu-view. Wala na ba talaga siyang pakialam sa akin? Kahit sa mga post ko ay hindi rin niya nilalike, Papadudut. Samantalang dati segundo lang ang pinapalipas at makikita ko kaagad sa notifications ko na nag-like na siya sa pinost ko. Hindi na ba niya ako mahal, Papadudut? Sinakripisyo na ba talaga niya ang relasyon namin para sa trabaho niya? Ganon na ba kadaling bitawan ako? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit nahiwalay na kami ay panay pa rin ang message ko kay Michael. Palagi akong naka-I love you sa kanya. Hindi naman niya sinisin. Minsan kapag napipiko na ako sa pandededman niya sa akin ay minumura ko na siya. Pero kapag nahihimasmasan na ako ay saka ako magsusorry.
Para na nga akong baliw noon dahil hindi niya pinapansin ang mga mensahe ko. Para na akong baliw noon kasi hindi ko na alam kung kailangan ko pa ba siyang hintayin o hayaan ko na lamang siyang makamove on. Pinayuhan ako ni Tony na maghanap ng bagong hobby para makaiwas sa pag-overthink sa relasyon namin ni Michael. Sinubukan kong umakyat ng bundok kasi yon ang uso kapag broken-hearted ka, hindi ba? Pero nausog lang ako at puro pantal ang balat ko dahil pinapak ako ng mga insekto. Hindi bundok ang paraan para makamove on ako. Kaya naman next na ginawa ko ay ang pagtakbo. Kaso ang bilis kong mapagod. Mabilis din akong magutom kahit na ilang minuto pa lamang akong tumatakbo. Ang ending ay imbes na maging sexy at fit ay tumaba lamang ako dahil kain ako ng kain kada takbo ng 10 minutes. Wala akong maisip na ibang pang-distract sa akin sa pag-overthink. Kailangan ko nang ikompronta si Michael. Kung hindi niya ako kayang kausapin through chat or text, baka sa personal ay wala na siyang kawala. Pinaghandaan ko ang araw na pagpunta ko sa opisina niya. Sinuot ko ang pinakamagandang hapit na bestida ko. Nagpa-hair and makeup din ako para plakado ang itsura ko kapag hinarap ko na siya. Planado na rin lahat ng sasabihin ko. Pero nung makaharap ko na siya ay para akong inurungan ng dila. Hindi ko alam kung saan magsisimula sa mga sasabihin ko. Kasi naman ay naghahalo-halo na lahat ng emosyon ko na nagpagulo sa isipan ko. Janina? Anong ginagawa mo dito? Michael, mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Huwag naman ngayon. Dami kong kailangan gawin eh. Eh, kailan? Panay ang message ko sa'yo pero hindi ka naman nagre-reply. Para akong tanga na naghihintay na mag-seen ka man lang. Diyos ko naman, Janina. Hindi lang ikaw ang hindi ko nire-replyan. Marami kayo, busy ako. Busy! Samantalang dati naman lagi kang nag-update sa akin. Noon yun kasi meron pang tayo. Pero ngayon, Huwag mo nang ituloy yan. klaro naman na, di ba? Tapos na tayo. Hindi tayo pwedeng matapos. Compatible tayo eh. Leo ka, Aries ako. Perfect match kasi parehas tayong passionate. Loyal, mapagmahal. Janina naman, hindi sa lahat ng pagkakataon gagamitin mo yung astrology. Yun lang kasi ang nakakasagot sa mga tanong sa isipan ko eh. Kasi ikaw ang damot mo. Ang damot mo sa mga sagot. Ayaw mo akong bigyan ng closure. Closure? Nibigay ko na sa'yo yun, di ba? Sinabi ko na ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay. Hindi naman ako nagkulang sa'yo ng paliwanag. Hindi kita ginost. Nagpaalam ako sa'yo ng maayos. Hindi maayos yun para sa akin. Bigla mo akong iniwan sa ere. Ang ayos pa natin noon. Wala naman tayong mabigat na problema. Saya pa nga natin 2 days before ka nakipaghiwalay, di ba? In-orderan pa nga kita ng bagong damit eh. Kinilig ka pa nga noon kasi sabi mo, love language mo talaga kapag binibilhan ka ng mga damit, di ba? Ako naman yung nagpo-provide ng love language mo ah. Pero iniwan mo pa rin ako. Kumalma ka, Janina. Huwag ka namang mag-iskandalo dito sa office. Napapahiya ako. Pag-usapan natin to sa susunod. Hindi! Pag-usapan na natin to ngayon habang nandito ako. Hindi ko sasayangin ang in-important kong makeup at outfit ko para lang i-reject mo ako ngayon. Sige, sabihin mo na lahat ng saloobin mo. Murahin mo na ako. Saktan mo na ako. Yang hiya naman ako sa itsura mo. Hindi mo kasi maintindihan ang nararamdaman ko eh. Sobrang sakit nitong ginawa mo. Hindi mo ako binigyan ng chance na ipaglaban man lang tong relasyon natin. Ikaw kasi. Sabi ko naman sa'yo nung una, pause muna tayo sa relasyon. Ikaw tong nag-overthink, nahihiwalayan na kita. Kaya yun, na-trigger ako. Tinuluyan ko na. At mukhang tama naman ang desisyon ko. Na-trigger ka lang naman pala. Na bakit ka bumigay? Dahil yun sa Mercury retrograde eh. Mabilis talaga tayong pumitik sa ganitong sitwasyon. Awat na, Janina! Awat na sa Mercury na yan. Nakipaghiwalay ako sa'yo dahil gusto kong umabante sa karir ko. Gets mo ba? Hindi! Nadadala ka lang ng emosyon mo dahil Mercury retrograde ngayon. At apektado tayong fire signs. Napanood ko yun sa isang astrologer sa social media. Janina, tumigil ka na sa kabaliwan mo.
Ikaw na lang ang naniniwala sa mga kalokohan dyan sa astrology na yan eh. Ginagawa mo lang tanga ang sarili mo. Umayos ka nga. Kaya mabuti pa umalis ka na. Umalis ka na! Alis! Papadudod kumapit ako sa isang mesa para hindi ako mahila palabas ni Michael. Pinagtitinginan na kami noon sa opisina niya at aminado kong nahihiya na ako sa mga nangyayari. Pero ewan ko ba, parang pinipigilan ako ng emosyon kong gumawa ng tama. Pinagtulungan pa nga ako ni Michael at ng guard nila para mailabas ako ng opisina. Pagkalabas ko ay doon ako umiyak na parang batang inagawan ng candy. Naglakad ako palayo sa opisina niya at minalas pa nga. Naputol ang takong ng sandals ko. Napasakay ako ng taxi pero imbes na umuwi ay nagpahatid ako sa bahay ni na Tony. Nang pagbuksan ako ni Tony ng pintuan ay awang-awa ito sa nakita niyang itsura ko. Kalat ang mga maskara sa mukha, mata at pisngi ko. Magulo ang buhok ko at pawisan ang buong mukha ko. Pinapasok niya ako ng bahay para alokin ng alak. Alam ni Tony na alak ang nagpapakalma sa akin. Nagkataon na wala namang kaming trabaho kinabukasan kaya malaya kaming nakapag-inuman. Dalawa lamang kami noon, sinabayan pa namin ng pagbivideo para mailabas ko ang sama ng loob ko kay Michael. Lasing na kaming pareho noon. Tawanan, iyakan at mga kantsawan. Para kaming mga tanga noon. Pero sa mga broken na katulad ko ay maintindihan ninyo naman siguro ako. At alam kong maintindihan ninyo ang susunod na ng pangyayari pagkatapos ng inuman. Nag-drunk call ako kay Michael Papadudot. Suportado naman yun ni Tony. Paano ba naman kasi wala na rin siyang magawa dahil parehas na kaming lasing na lasing, Papadudot. Talagang pulutan, ha? Baka mga simong-sikmura natin. May kanin pa sa rice cooker. Asanan mo na lang para magkalasa. Tony, Ano na naman? puntahan natin si Michael sa bahay niya. Huwag yun. Bad yun. Bakit? Maaga pa naman ah. Katamad na lumabas. Tsaka, lasing na tayo. Hindi ako lasing, no? Baka ikaw. Alam ko na. Tawagan mo na lang si Michael. Usap kayo. Yung loudspeaker mo para marinig ko, okay? Drunk call ba tawag doon? Akala ko ba hindi ka lasing? Drunk call. Para lang sa mga lasing yun. Di lasing na lang ako para makausap ko siya. Teka, tawagan natin ah. Sana di pa niya ako blinak. Tony! Tony, nagre-ring mo! Kring-kring, sabi. Order tayo ng pizza pagkatapos mong kausapin si Michael, ha? Tsaka gulay. Trentahin na tayo eh. Kailangan na natin ng gulay. Huwag kang maingay. Yan na. Hello? Hello, Michael. Jowa mo to, si Janina. Lasing ka ba? Hindi ah. Si Tony lang. Ano ako? Hi, Michael. Pahinga na nga kayo, Janina. Lasing na kayo pareho ni Tony eh. Okay lang ako, no? Usap naman tayo. Bakit mo naman ako kinaladkad palabas ng office niyo kanina? Nabali tuloy yung takong ko. Ayokong kausapin ka, Janina. Lasing ka na. Itulog mo na yan. Hindi. Kausapin mo ako ngayon.
Huwag mo naman akong gawing tanga palagi. Hindi porket mahal na mahal kita. Gaganituhin mo na lang ako. Babastusin at pagmumukhaing tanga. Pinili kita kasi akala ko bagay tayo. Akala ko hindi ako masasaktan sa'yo kasi nga compatible yung zodiac signs natin, di ba? Yan ka na naman eh. Nakukurta ng utak kong makinig sa mga pa-zodiac signs mo. Nakukurta na rin ang isip ko kung bakit ganun lang kadali para sa'yo na iwan ako. Ganun na lang ba yun, Michael? Itatapon mo na lang lahat ng pinaghirapan nating buuin noon? Kasi ano? May pangarap ka? May pangarap din naman ako Pero hindi kita nilaglag para makamit ko yon. Sinama kita sa pangarap ko kasi mahal kita. Pero bakit hindi mo yan magawa para sa akin? Kaiba tayo. Magkaiba tayo? Samantalang dati, nung nanliligaw ka pa lang sa akin, lagi mong sinasabi na magkaparehas tayo. Nasaan na yun ngayon? Nasaan na? Janina, tao lang ako. Nagbabago. Huwag mong iparamdam sa akin na mali ang desisyon kong magbago. Hindi mo hawak ang buhay ko, Janina. Huwag mo kong kontrolin ng pagmamahal mo. Kahit kailan hindi kita kinontrol. Malaya mo ang nagawa lahat ng gusto mo, di ba? Pero parang nasobrahan ka naman sa kalayaan. Kasi ginamit mo yon para pakawalan ako. Paano ako, Michael? Paano ako? Makakahanap ka pa ng iba. Ayoko sa iba. Sa'yo lang ako, di ba? Janina, tapos na itong usapan na to. I'm sorry. Pero sana makamove on ka na. Sige na. Michael! 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 Tony! Tony, binaba niya yung tawag. Tony, ayaw na niya sa akin. Okay lang yan. Masakit talaga sa simula. Masasanay ka rin. Ayokong masanay na wala siya, Tony. Ayoko. Hindi ko kaya. Tawagan ulit natin siya, please. Wag na. Ama na. Nagawa mo na lang tanga yung sarili mo eh. Hindi. Tatawagan ko siya ulit. Mag-uusap kami. Mapapapayag ko siyang makipagbalikan sa akin. Teka, tatawagan ko siya ulit. Tony, bakit ganun? Bakit ayaw mag-ring? Rinak na ba ako agad ni Michael? Akin na yung cellphone mo. Tawagan natin siya dyan. No. Tama na. Janina, wag kang tanga. Ayaw niya na sa'yo. Tama na. Tanggapin mo na lang. Ayoko. Hindi pwede. Ayoko. Nahiga na lamang ako sa sahig dahil hindi ko na may galaw pa ang mga paa ko. Masyado akong nanghina nang malaman kong block na ako ni Michael. Ayaw na ba talaga niya sa akin? Nawala bigla ang kalasingan ni Tony at inasikaso niya ako at dinala sa kwarto niya para makapagpahinga na ako. Pero hindi ko magawang ipikit ang mga mata ko, Papa Dudut. Panay lang ang pag-iyak ko. Basang-basa na ang una ni Tony dahil sa mga luha ko. Pero ayaw ko pa ring huminto. Kahit si Tony ay nakisabay na ng iyak sa akin. Naawa siya sa kalagayan ko, Papa Dudut. Pinilit ko siyang tawagan niya si Michael at sabihing
mag-usap kami. Pero hinampas lang ni Tony ang kamay ko at sinabing itigil na ang kahibangan ko. Papadudot supportive naman si Tony sa pagiging dilulo ko, pero may limitasyon yon. Hindi niya hinahayaan na maging dilulo ako habang buhay dahil lang sa mga lalaki. Kaya nga lagi niyang pinapaalala sa akin noon sa tuwing may natitipuhan ako na manliligaw ko, na mag-ingat ako palagi dahil tanga ako kapag nagmamahal. Totoo naman, wala akong tinitira para sa sarili ko. Lahat ay binibigay ko. Huwag lang akong iwanan at mahalin lamang ako pabalik. Yun ang isang mali na ginagawa ko ng paulit-ulit at hindi ko naman pinagsisihan noon. Pero pagkatapos ng hiwalayan namin ni Michael, parang nagsisi ako na inubos ko ang pagkatao ko sa kanya. Ang hirap palang makabangon kapag ubos ka na. Ang hirap makabangon kapag wala ng dating sandalan mo na inalayan mo ng lahat, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na ako muling nagparamdam kay Michael after noong drunk call na yon. Nahiya na rin ako syempre. Saka ang haba ng message niya sa akin at puro mga sama ng loob niya dahil hindi ko siya binigyan ng space tulad ng hiniling niya sa akin. Pinayuhan din ako ni Tony na mas magandang lubayan ko na rin si Michael at saka na lang guluhin ulit pagkatapos ng Mercury retrograde post-shadow. Para sure na nasa tamang pag-iisip na si Michael. Para sure nang maayos ang komunikasyon naming dalawa. Sa totoo lang ay ang hirap maghintay, Papa Dudut. Lalo't nasanay na akong kasama siya palagi at kausap. Nakakapanibago pero nilibang ko na lamang ang sarili ko sa pagbabasa online ng tarot readings ng zodiac signs namin ni Michael. Medyo nakakadilulo pa nga yung ginagawa ko. Kasi ayon sa cards ng mga tarot reader bilang isang Aries ay meron daw nakakamiss sa akin na isa pang fire sign. Matik. Naisip ko kaagad si Michael. Leo kasi siya. Fire sign. Kailangan lang daw ng time para magkaayos kami. Sabi rin sa ibang readings bilang isang Aries ay maganda raw ang magiging takbo ng love life ko sa mga susunod na mga araw. Siyempre natuwa ako roon. Isa lang naman ang nasa isip ko. Ang pagbabalikan namin ni Michael. Dilulo na akong dilulo pero naniwala ako sa mga nabasa ng mga tarot reader. Kaya hindi ako nawala ng pag-asa na after nga ng madugong Mercury retrograde ay magkakabalikan kami ni Michael. Mabilis lang lumipas sa mga araw na sa harapan na ako ng pintuan ng bahay ni Michael. Oras na ng balikan. Tapos na rin ang post-shadow ng Mercury retrograde. Papa Dudut. Hi, Michael. Bakit nandito ka? Pwede ba tayong mag-usap sa loob ng bahay mo? Importante lang. Hindi pwede. Dito na lang tayo mag-usap sa pintuan. Sabihin mo na lang lahat ng kailangan mong sabihin kasi busy ako. Michael, tapos na yung Mercury retrograde. Pero bakit ang init pa rin ng ulo mo? Janina! Okay, sorry. Hindi ko nababanggitin yung Mercury retrograde o kahit anong zodiac signs. Sorry. Ano mang kailangan mo? Nananahimik ka na noong mga nakaraan, di ba? Bakit nang gugulo ka ulit? Kasi tapos na nga yung... Kasi naisip ko baka tapos na yung galit mo sa akin. Baka naman humupa na. Baka naman pwede na tayong mag-usap ulit ng mahinahon. Wala na tayong pag-uusapan, Janina. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa akin. Pero kasi sabi sa
Sabi kasi ni Tony, bigyan lang kita ng space para makapag-isip-isip. Alam mo sa ating dalawa, ikaw tong may kailangan ng space para makapag-isip-isip. Nakapag-isip naman na ako nung mag-isa ako eh. Alam ko sa puso ko na ikaw talaga yung gusto ko. At willing akong mag-adjust sa mga gusto mo. Huwag lang tayong magkahiwalay. Mag-adjust? Oo, mag-a-adjust ako palagi para sa'yo. Kung kailangan para sa pangarap at trabaho mo, sa likuran lang ako lagi. Kahit lapitan mo na lang ako kapag may time ka. Hindi mo na kailangang mag-update sa akin o kaya kahit nga siguro hindi na rin tayo masyadong mag-date eh. Kung makakasagabal yun sa schedule mo, okay lang yun sa akin. Sigurado ka bang kakayanin mo yan? Kilala na kita. Gusto mo palagi kitang bine-baby. Gusto mo palagi tayo magkasama at magkausap. Gusto mo weekly tayo mag-date kahit walang pera at alanganin ng panahon. Willing akong talikuran ng mga yan. Basta tanggapin mo lang ako ulit. Please? Isa pang chance, Michael. Magbabago na ako. Sigurado ka ba? Oo! Bumalik ka lang. Kahit ano gagawin ko. Totohanin mo lang lahat ng salita mo ha? Kasi hindi ikaw ang priority ko sa buhay ko ngayon. Career ko. Oo! Gets ko yan. Okay lang kahit hindi ako kasali sa priorities mo. Sigurado ka ba dyan? Kasi kung sakaling magkabalikan na tayo, hindi na talaga kita isasali sa priorities ko. Oo naman. Hello? Moderno na tayo ngayon, di ba? Career naman talaga dapat ang una bago ang love life eh. Walang magtatampo kapag hindi nag-update? Kahit isang buwan ka pang hindi makipag-usap sa akin kapag busy ka. Okay lang. Hindi ako mag-overthink. Promise. Kung gano'n naman pala, di sige. Pumapayag na ako. Tayo na ulit. Talaga ba? Totoo ba yan? Oo nga. Thank you ah! I love you! Salamat. Pinalikan mo ako. Oo na, sige na. Tama ng drama. Umuwi ka na muna sa inyo. Sa susunod na tayo mag-usap. May gagawin lang ako. Sige na. Sige, ingat ka ah. I love you! Hindi ako okay sa setup naming yon ni Michael. Umuo lamang ako kasi bilang isang babaeng desperadong makipagbalikan sa ex niya. Sasabihin at gagawin mo ang lahat, hindi ba? Bumalik lamang siya sa buhay mo. Lahat ay gagawin mo. At tinotoo nga ni Michael ang naging usapan namin. Naramdaman kong hindi na niya ako priority sa buhay niya. Kahit nga isingit man lamang ako sa top 10 ng priorities niya ay wala pa rin. Hindi naman ako makaangal kasi ako naman ang may gusto noon, hindi ba? Kasalanan ko pa rin naman. Sa pagdaan ng mga araw ay doon ko naramdaman ang malaking pagbabago sa dynamics ng relasyon namin ni Michael. Halos hindi na nga ako nito ina-update sa mga ganap niya sa buhay niya. Kahit sabihin man lang sa akin kung nakapasok na ba siya sa work or kung nakauwi na ba siya. Mula nung nagkamalikan kami ay hindi na rin kami nagde-date pa. Halos hindi ko na siya makita dahil busy na siya sa work niya. Ang monthsary namin ay hindi na rin niya naaalala. Samantalang dati naman ay siya pa itong excited na ipalam sa akin ang monthsary namin. Ang bilis ng pagbabago. Hindi ako makahabol, nag-overthink ako. Ganito na ba ang magiging takbo ng relasyon naming dalawa? Nasa laylayan na ba ako palagi ng buhay niya? Paano kapag naging mag-asawa na kami? May chance pa bang maging mag-asawa kami? Para makaiwas sa mga ganitong malulungkot na pag-iisip, madalas kong inaaya si Tony para makahinga naman kahit papaano. Ayokong magkwento sa kanya ng mga hindi magagandang nangyayari sa amin ni Michael. Ayokong dumagdag pa siya sa i-overthink ko. Alam ko naman kasi ang sasabihin niya kapag nalaman niya ang katotohanan. Janina, iwanan mo na siya. Tama na. Alam mo, habang tumatagal, pumapait ang kape sa coffee shop na to. Pansin mo?
Lahat naman ng bagay, pumapait talaga kapag tumagal na. Ay, hala siya. May problema ba kayo ni Michael? Walang sinabi yung pait ng kape ko sa kabiteran mo eh. Wala no. May ka na naman ah. Walang ganun. Okay kami. Okay kami. As in, super okay. Isa pang okay, maniniwala na ako sa'yo. May problema kayo, no? Yun totoo. Wala nga. Ikaw naman. Masyado mo namang nilalagyan ng mali siya yung mga sinasabi ko. Busy lang siya. Alam mo naman, 'di ba? Maraming nakatenggang trabaho sa office nila. Tsaka gusto na niyang ma-promote kaya bida-bida siya ngayon sa work. Leo nga siya, di ba? Bida-bida. Wag na nga nating pag-usapan yung zodiac signs o kahit anong eme sa astrology. Umay na ako dyan eh. Uy, ikaw ba yan? Anyari sa'yo? Ikaw, Janina the Great, patron saint ng mga horoscopes sa tabloid at social media. Biglang mauumay sa astrology? Naisip ko lang kasi, hindi naman set in stone ang kapalaran ng mga tao, di ba? Pati ugali. Hindi natin pwedeng isisi sa zodiac sign ang personalidad ng isang tao. Hindi rin natin pwedeng isisi sa Mercury retrograde o anumang transit sa astrology kung meron mang pumapalya sa emosyon o desisyon natin sa buhay. Tayo ang may hawak ng buhay natin. Wow! I'm so speechless. Nakaka-insulto ah. Talagang may pagpalakpak pa ha. Kasi naman, bata ka pa lang, kapit na kapit ka na sa astrology. Bakit biglang nagbagong lahat? May sasabihin ako ah. Pero wag mo akong i-judge, okay? Si Michael kasi... Excuse me. Hi. Ikaw si Janina, di ba? Girlfriend ni Michael? Siya nga. Sino ka? So, nagkabalikan na nga talaga kayo. Nakaka-happy naman. Alam mong nagkahiwalay kami? Oo, nakwento niya na sa akin noon. Ganon kayo ka-close ni Michael? Ano bang pangalan mo? Oo nga pala. Ako si Casey. Ako naman si Tony, BFF ni Janina. Hello. Siguro, oras na rin para umamin. Ayoko ng karma eh. Total, it's all in the past naman na. Pwede bang maging honest ako sa inyo? Bakit parang kinakabahan ako sa sasabihin mo? Sabi ko naman, di ba? It's all in the past na. Isa pa, okay naman na kayo ni Michael. Nagkamabutihan kasi kami ng ilang buwan ni Michael. Kasi nagkasama kami sa isang project namin sa office. Doon kami naging close at ayun, nagkaroon ng harutan. Nung una, hindi ko naman sineryoso yung harutan na yun. Pangpalipas oras at pangtanggal stress lang yun for me. Kaya lang, itong si Michael... Anong si Michael? Ang bilis ma-fall. Kaya ayun, inifortan ako. Di na-fall din ako. Pero hindi naman masyado. Kasi natatakot pa rin ako makipagrelasyon sa kanya. Ayoko namang maging kabit, no? Alam kong kayo pa nun. Kaya sabi niya, hihiwalayan ka na niya para lang malinis kaming makapagsimula. Umayag ako. Nabalitaan ko na lang na nakipaghiwalay na nga siya sa'yo. Kaya lang days after that, nakonsyensya naman ako. Ang hirap pala pag nakukonsyensya. Lalo na kung nakakasakit ako ng kapwa ko babae. Kaya tinapos ko na rin yung relasyon namin. Iwas karma na rin. Saka feeling ko, hindi rin naman kami magtatagal. Baka nga kayo talaga para sa isa't isa. Baka ginawa lang akong instrument ng universe para mapagtibay ang relasyon yung dalawa. Uy, teka lang ha. Tumatawag yung boss ko. Sagutin ko lang. Tsikahan tayo later ha. Hello, sir? Janina, ano yun? Ibig sabihin... Wag mo nang ituloy, Tony. Alam ko na kung anong nangyari. Alam ko na ang tunay na dahilan kung bakit binalikan ako ni Michael. Ginamit lang na instrument si Casey ng universe
para maging matibay ang relasyon namin? O pinadala siya ng universe para bumukas ang mga mata ko at itigil na ang kahibangan ko? Na wala na akong dapat ayusing relasyon kundi ang relasyon ko sa sarili ko. Doon pa lang ay nag-sink in sa akin kung ilang beses kong tinalikuran ng sarili ko sa pag-asa na mahalin ako ng mga taong gusto kong manatili sa buhay ko. Sa proseso ng pagmamahal ko sa iba, wala akong pagmamahal na tinira para sa sarili ko. Natulala na lamang ako at nakatitig na lamang sa akin si Tony. Handa nang sabihin ang paulit-ulit niyang linya sa tuwing nagkakamali ako ng lalaking pinipili. Janina, iwanan mo na siya, tama na. At nang bitawan na ni Tony ang linyang yon, alam kong tama siya. Kailangan na. Iiwan ko na si Michael at hindi na babalikan pa. Walang paalam na umalis ako sa relasyon namin ni Michael at hindi ko na pinaalam sa kanya ang tungkol sa usapan namin ni Casey. Hayaan ko na lamang ang universe ang magsabi sa kanya noon through other people or situations. Hindi manggagaling sa akin yon dahil hindi niya deserve ang explanation mula sa akin. Mula nang nawala ako sa buhay niya ay hindi ako tinigilan ni Michael na i-chat at kumustahin. Nagtatanong kung bakit ginost ko siya. Wala siyang nakuhang reply sa akin at sa ngayon ay nagpatuloy ako sa buhay ko kahit masakit. Ang dami kong bagay na inaaral ngayon sa sarili ko. Nasa proseso ako ng pagkilala sa akin. Ang daming beses na umiiyak ako kapag naaalala ko kung ilang beses kong tinalikuran ng sarili ko noon para sa mga maling tao. Pero hindi na ako papayag na maulit pa yon dahil wala akong ibang gustong mangyari kundi mahanap muli ang pagmamahal para sa sarili ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko, Papa Dudut. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Janina. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.